Lalaking nag-aalaga ng aswang na baboy. May isang lalaki sa lugar namin na kilala bilang tahimik at mailap. Nakatira siya sa gilid ng barangay malapit sa gubat. May kulungan siya ng baboy sa likod ng bahay. Sa umaga, normal lang ang itsura ng alaga niya. Malaki at itim ang baboy. Hindi maingay at hindi rin masyadong gumagalaw. Napansin namin na hindi siya bumibili ng pagkain sa palengke. Wala ring nakikitang tira ng pagkain sa paligid. Tuwing gabi lang siya nagpapakain. Kapag dumidilim na, saka siya lumalabas na may dalang timba. May mga kapitbahay na nakarinig ng kakaibang tunog galing sa kulungan. Hindi ito tunog ng baboy. Parang mababang iyak na pinipigilan. Kapag may lalapit, biglang tatahimik. Isang gabi, may batang nawawala sa kabilang purok. Hinanap siya ng mga tao pero walang nakita. Kinabukasan, may nakapansin ng sariwang putik at mga bakas ng paa na papunta sa bahay ng lalaki. May isang tao na naglakas loob sumilip sa kulungan isang gabi. Nakita niya ang baboy na nakatayo saglit gamit ang hulihang paa. Hindi ito tumakbo. Tumitig lang. Pagkatapos, bumalik ulit sa loob ng kulungan. Kinabukasan, normal ulit ang itsura ng baboy. Nakahiga lang at parang walang nangyari. Ang lalaki ay nasa labas ng bahay at nagkakape. Tahimik lang siya at hindi nakikialam. Ilang araw ang lumipas, biglang nawala ang lalaki at ang baboy. Bukas ang kulungan at wasak ang bakod. May mga bakas sa lupa na palabas ng barangay at papunta sa gubat. May isang dating tumira malapit sa lugar ang nagsabi ng narinig niyang kwento. Sabi niya, may mga nilalang daw na nagiging alaga kapag pinakain at inalagaan. Pero kapag nasanay na, hindi na sila sumusunod. Kapag nagutom daw ang alaga, unang kukunin ang taong nagpalakas sa kanya. Pagkatapos noon, kapag may kulungan na tahimik sa gabi at may nagpapakain na ayaw makita ng iba, iniiwasan na ng mga tao. Dahil may mga alaga na hindi para sa tao. At kapag mali ang inalagaan mo, ikaw at ikaw pa rin ang mapapahamak.